Naa sa gawas nga musulod na para magdungan ta pahat-pahat sa puno sa Ginoo. Kanang nasa likod, maglingkod sa. Hallelujah. Ato lang ready ang ato vessel, ang panudlanan, kay basig atong gibilin sa atong balay ang atong vessel, ang atong panudlanan. Kabalo pa ta, the best vessel that we have, na ngayon atong panudlanan ganun is our heart. So kaya atong kasing-kasing, mamanay mo sa putak. Espirituhanon lagi nun. Walay lain. Dili yun ang muna, dili mind. No? But heart. Munang importante kaayo nga mahibaluan nato ni soul. Hallelujah. Anong mga members worship team? Ako masyado siguro pag nilingkod sa tubangan. Hallelujah. Para makasagot din. Amen. Thank you. Hallelujah, Lord Jesus. There are 3 words that keeps ringing in my heart and in my mind until today. The 3 words na kanunay kapagtimbagting is shepherd the flocks. Kapag kawala ni Pastor Sam, nag-start na started ringing. Kaya even sa mga panahon ng tulog ko, makamata ko, shepherd the flocks. Even until now, it keeps ringing. Keeps ringing. Ako sabi ko nga, maka-conclude ko makaigod ko, wala pa gina ako na hindi. Wala pa gina ako na buhay. The word shepherd na pinisbutan kalon is a verb form. Hindi siya noun, hindi verb form. So, tulog, shepherd the flocks. Ingon ko sa Ginoo nga, Lord, di ko kamao, Lord, gabalugid ka na may baluan lang gid ako og manage, so shepherd. Ang nakaya ra gyud mo is only 5 children. 5 ra gyud, kay 5 ra man ako anak, uray nakaya na ako manage, no? Pero Lord, like na ni Lord. Loud and clear na nabati na ko tingog ni Lord niya. That was the starting point. Did you know nga bisag na apaka sa taguangkan sa inyong mama, gipili ka na ka o gitawag tanaka. But it just started there nga gidumala mo ang imong 5 ka mga anak. Dahil mo nga ini more than 5 ani. But it continues ringing until now. Shepherd the flocks. In fact, kagahapon pag meeting naman sa mga pastor, nanguntahan ako, nag-solicit kong idea nila. Kung saan naman nato din? Saan nato ni pag-shepherd, pag-guard? Because when we speak about shepherd, it is also guarding. Pero ito ang gwardyahan. Kamalutan na there's no greatest shepherd that we have. It's only Jesus Christ. Si Ginoong Isus ay pinaka-greatest, pinaka-the best na shepherd. Na makatagpo yun sa tanan akong mga kinahanglan. Kanang nasulat sa Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Wala, gay, makulang bisan gamay. Si Ginoong Isus ra. Gihimo ta ni Lord na shepherd temporarily. So we can always expect that every leader, matag, pangulo, na gitawag ni Lord, o i-plaster ni Lord is considered shepherd. Sa Old Testament, sa mga prophetic books, nakita nato ni na ang mga leaders sa Judah, sa Jerusalem, sa Israel, is considered shepherd. But all of them, wala na imanya ang Jews, wala na lipay ang Jews. To the extent nga, i-judge ni Lord, i-punish ni Lord. Kaya siya, ang akong mga katawhan,
wala na atiman because the leader or the shepherd considered shepherds are unfaithful, greedy. They do not, wala sila nag-atiman sa akong mga katawhan. Motong sa Ezekiel, ingon siya, maghatag ko, magbalantay ka ninyo according to my heart. So, kung ikaw sa ka-leader, you are expected, no, to shepherd the flocks. Mao na siya ang klaro gud kay sa tanan nga trabaho. So sa ka-leader, na kinahanglan masabtan kaayo niya on how to shepherd the flock. Kay kung dili niya kaayo masabtan kung saon pagbantay kining flock na temporarily, ingon tag temporarily tungod kay the Lord Jesus Christ is the true shepherd nga atong gahulaton. No? The true shepherd. The chief shepherd, ingon ang Bible, nga atong gahulaton. So kinahanglan nga pasabtan kayo mga igsoon kay kung dili, susama ka lang, kung dili, magsige kong rason, magsige kong bangita na, bisan unsaon akong biyo, nagtuo ko kini mo, na ni, valid reason na kini Lord, niya na, kay mabahira ko, una na, valid na, scripture, bagay ko na. Babae na ko. Ano? Nakakita ko valid reason. Ay, Lord, may narabay pang pundok nga. Muni, na. But loud and clear, dili ka unang yun. Shepherd the flock. Shepherd the flock. Surrender ko. Lord, surrender na ko, Lord. It is not actually according to the mind of men. No? But according to the mind of God. Ang problema, magkilusahay kung ato lang ibutang si Lord sa square, kanang four corners ra, na di na ito mahatagan, di na ito siya hatagan, authority to do new things and to move freely, ay, di naging siya sa upat corner. Kaya because, naamang yung mga doktrina karon, naamang yung mga pagtulunan karon, nga dili pwede yun. Dili pwede ang babae. O, di ba? Kung imong tanawon, it's a valid reason. Dili ko, Lord. Dili ko, Lord. But until now, it keeps ringing in my heart. Natagidala ni Lord karon diha sa 1 Peter chapter 5, verse 2. Chapter 5, verse 2. 1 Peter. Ingon nila, 2 and 3. Shepherd the flock of God, which is among you, serving as overseers, not by constant, but by constraint. Kanang napugos lang. That's why I keep on checking my heart. Kasi napugos lang kita ako, kaya wala na kayo choice. Ano na kayo choice? Sandwich na kayo niya. So, I keep on checking my heart kasi napugos lang. Kaya kung atong basahon sa saya, kung kinaisulti, basin napugos lang ka. No? So, yun din, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by constraint, but willingly, not for dishonest gain. Dishonest gain. When kita dishonest gain, kana bitaw, you expect something in return. Kanang, sige, magbantay ko, magyaya ko, pero suliway ko. Hindi pwede na. Wala-wala, yun na siya. Ingon na siya. No? Ingon nila, not for dishonest gain, but eagerly. Karon nakan kay karon mga igsoon. Nakan kay karon, namuhan sa luton si Ginoo, magdumala sa church, expecting something
Gagatong mga dito nga mga Kristohanon, mo ayuda pa yung din. Dagang kaayo mga kapulungan ga-create, no? Ga-create sa pundok sa mga Kristohanon para lang maayudahan ang ilang pagdumala sa church, maayudahan ang mga clubs. O tungod ni anak ng mga intensyon, tungod ni anak ng mga motibo, nakasayo usahay ang focus sa mga leaders that was expected to shepherd the flocks. O dili nato ikadinay nga rapat kaayo ni nga kahitabo karon sa pundok sa mga. So, lingon ko, Lord, ngano man yun? Magpadala di ka. Magpadala di ka o mo take over kang Pastor Sam. Why is it nga ako yun? Nga, di po, nasa tanan kita, di ka Lord, nagli na ko kaya. Wala siya ang word, dili na ko kaya. But loud and clear, mo na gusto na ko. Nga mo ingon ka, nga dili mo kaya. Because I will take over. Vessel lang ka. Instrumento lang ka. All four of you are only vessels. All four of you are only instruments to stand in front. And I will be the one. I will be the one who will shepherd the flock. Nakulat kay kung iksong sa naglabarot ng baliwo kay kung ahas si Lord. And every time I pray, nagingon ka Lord. Naklaim, nagingon ka Lord. Nagingon din ka Lord. Kaya kung dili mo tumano na imong sulti, luoy ka ayo din. Luoy ka ayo. Nagulat ra ba sa imong pagtata. I can always claim, and I will always claim the promise of God. I promise ni Lord, pagbutyag sa unahan, iyon siya. Sa 4, and when the shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. He is preparing a crown of glory for those faithful pastors, for those faithful leaders, for those faithful shepherds who shepherd the flock faithfully. Not for dishonest gain, not for constraint, but willingly. Kumaaral, Lord. So, ating isgutan ang pangutana na ako, magipalitaan din ako versikulo. Giyahin ko, Lord, tagay ko versikulo to confirm. To confirm my questions. Kaya nalik ko magbakak sa inyong tubangan. I have so many questions and doubts. But I pray, Lord, kaya kung magtamon ito na mga anxieties, mga doubts, mga worries, fears, magtangan ito na, Lord, as I continue to listen to your confirmation. So, sa pangutana nga, why do I need to shepherd the flock? Why do we need to shepherd the flock? First answer of the Lord is, you shepherd the flock to prove that you love me. So walay lain na nga prueba kung shepherd ta sa flock, gawas sa gugma. Kung nahigugma ka sa Diyos, walay ingon ni Lord, kang Peter, katulong, Peter, do you love me?
So John chapter 21 verse 6, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Ganun siya. Feed my love. Grabe. Ano tanaw? Nagutahan na po siya. Kaduha. Sa ikaduha ngayon, nag-iingon na po siya. Peter, do you love me? Said to him a second time. Son of Judah, do you love me? He says, yes, Lord, you know that I love you. Diba ikalanin ha? Balon na ka, Lord. Balugin ka sa inasa. Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Judah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Ang prueba dahil may son, kung tinuod nyo na yung mata sa Ginoo, ariglahon na to, bantayan na to ang mga karniro, ang flock ni Lord. The same question nga ipangutana ni Lord sa do you love me na? Sa'yo di kaayo ikanta o I love you, Lord. Diba? Sa'yo kaayo ikanta o I follow you, Lord. I obey you, Lord. But in the same way nga nangutana si Lord kang Peter, pangutana ko na ni Lord sa ato. Tinuod pa na nga nahigmang ka. Because that is the first greatest commandment, that we should love the Lord our God above all things. Above all. And you should love your neighbor as you love yourself. The second reason why, Lord, why do we need to shepherd the flocks? Mabantayan na mo para dili ni makamang sa mga lobo. Because daghan kay karon mga igsoon, whether we agree or not, daghan kay karon. Klase-klase nga mga doktrina, klase-klase nga mga pagtulunan, muto ka ganina nga kung dili ta ikwin, mapapagtaho. Sukong man ta sa ilang doktrina. Nya, sa diyang nawala na sa pastor sa yun sa kabutang nga ako na obserbahan nga marag gahinay-hinay yung pangamang nga murag di kay makita in our naked eye but in the spirit realm makita ni mga eyes. Hi. So we have to shepherd the flocks. The reason ay ikaduha maghihatag ni Lord nga rason sa pangutana na why do we need to shepherd the flock? Is in Acts chapter 20 verse 20. Yun sa Acts chapter 20, kanaan na po. Verse 20. Yun din. Therefore, take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Second reason there going on is we need to shepherd the flock because all the believers are bought by Jesus Christ's own blood. Lumoy kayo, mahimong yan sayang ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus nito sa krus sa pag-ula niya sa iyang dugo dito ibabaw sa krus para mapasaylo kining mga magtotoo o pahugasan o mahinluan kining mga magtotoo, kining mga believers. That's why we need to shepherd and guard the flock. Kaingon ko nga, dili dahil sa yun, mahimong leader. Pero daghan kay gusto nga mamahimong leader. Without knowing
the responsibility that is attached to it. Karon sa mga church nga naka-attach sa ilang shoulder, na pag-abot sa murag mudwendol na ang congregation, mudwendol na ang flock, murag di na kaya when time will come financially mudwendol na, ay manawag tagalay nasod to rescue us. Kung dako kayo nga insulto, dako kayo nga insulto sa Ginoo. Ikaw na Ginoo, can I not provide you with all that you need? Ganong manangpit mo ang tao. Ganang kung sa Ginoo, alaot ang taong magsalig, susama kaniya nga tao. Magkataragta ang uban o pangayong ayuda para lang masuportaan ang church, so magpabiling magbarok ang church, magpabiling magbarok ang building, magpabiling na intact ang mga members. Kay pasig mga hawa niya ni, kung dili nato ni makaptan, tungkol kay wala na ayuda, wala na compassion. And some of the believers, nagpabilin lang because of the compassion. Wala yun actually nagpabilin because lig-on sila, kay giatiman sila, ipakaon sila sa pulong nga himpit genuine Word of God. Kaya mahibaluman ka nga, malig-on lang ang usa ka believer, ang usa ka karnero, kung atimanuning niya sa shepherd, pinagi sa pagpakaon, sa nourishment, na angayan, i-nourish kanila. Not only just in terms of money, but the most nourishment na atong mahatod kanila is the Word of God, pulong sa Diyos. Kaya kung kana sila, tamo, click on, dili na basta-basta, o balik sa kalibutan, dili na sila basta-basta, papuklit, panahon sa bagyo, pagsulay, kay click on, kay pinakaon sa pulong sa Diyos. But why is it? Karong panahon na i-hold lang nila ang mga members. Oh Lord. Tungod lang sa mga yunaan, ang mga yun sa line gas. Dili na yung mga provide ang atong Ginoo. Tao na yung mga provide sa mga kikinahanglan. Sa flocks. Di man siguro. Yun si Pablo, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pinaagi sa kamalagay hapon, kaayon niya, diya sa iyang ngalan, sa iyang tumala, diya sa ngalan ni Ginoong Hesus. The problem is, wala na pa sinunggi si Ginoong Hesus. Sa imong personal na kinabuhi, wala na tumoy, wala na honor, wala na pa sinunggi si Ginoong Hesus. That's why, ang provision is nihil kayo, tungod ni Ana, mo, tawag ka na lang sa laing nasod. Kung sila ang Diyos nila, ang Diyos nato, kung sila kung ang Diyos nila makahatag kanila, makaprovide kanila managayang ang Diyos nila nga ito ginanagatan, hindi dahil makaprovide sa managayang ang kayo kapagin. Mananiyod ko, nag-declare ko, Lord, bisan sa unsa. Saan sa'yo nagawag na ako, Lord? Bahala ko lang mabili. Basta mapasilugan na kagit, Lord. Anyway, Lord, bubo na lang sa akong kinabuhi. Unas na lang tungkol kayong akong edad. Dako na, hinay kalimot, no? Nga si Pastor Samuel siya nga, you're not getting younger. Dili na gabanting-banting niya ako na sa una-una, no? Kadua nga na so, tuod kaya pinamabalik si Ginoong Hesus. Kung sa ako malina ko, ibinuhog ko din. Dili, yan ang kaibalo ko. Money ang purpose sa kumbanan. O mo po din purpose ni Lord. Nakaibalo silang dua. Kakumuwala na masuportahan yun. Masuportahan ng churches.
To God be the glory. Dili kinahanglan manawag ta sa laing nasod. Dili kinahanglan manawag ta tao para lang mag-continue ang ministry. Para lang musuwag ang ministry. Ha, si Lord. Amen. God wanted us to strengthen our faith. That's the second reason why we need to shepherd the flocks. Isang dili ta true shepherd. Because there is only one true shepherd, and that is the Lord Jesus Christ. Pero ibutang na ni Lord na temporary, dili permanent, temporary shepherd. To shepherd the flock. The third reason is makita nato diya sa Ephesians chapter 4 verse 11. Ayun na sa Ephesians chapter 4 verse 11. Kato na taon na. Iyon din sa Ephesians chapter 4, 11. Iyon din ha. And He Himself, iyon na Ginoo. Iyon si Pablo. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors, and some teachers. Ano sa'yo ba't pasabot ani may exol? Ini kulod, tapangin kulod. Third reason why do we need to shepherd the flock is because this is the very purpose, the very reason of calling. Hello, mga leaders. Mauna siya ang purpose. Nganong i-ordain ka? Nganong gitawag kang leader? The very purpose is to shepherd the flocks. Lahi kaayo ang world point of view. When you become a leader, lahi kaayo ang point of view sa world when you become a leader. Kaya ano, ang leader sa world point of view, magbanda lang. Ikaw. Muni buhata. Inana ang point of view sa kalibutan when you become a leader. But, diha sa Ginoo, makita na ko si Jesus. If you wanted to become great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Servant yay. Nadami ko dili masabtan ni. Dili masabtan sa mga leader na servant pala ay ang calling, servanthood, mo alagad. Ang kalibutan lahi. Kita mo yung alagad kanila. Sa Kristohano dili, ang leader ang mo alagad sa mga katawan. O lahi kayo, di ba? Contrary kayo to the world point of view. Ang pulong sa Diyos, lahi yun. So sige kong una-una, sige kong ponder, Lord, ngano, kinanglan yan, Lord, muli, ana. O, yun na ko, nabatik na ako. Yun na ko, bati na ako, Lord, ang sakit, ang pain sa akong heart. Nagibati sa akong bana sa unang panahon. Sabi ko sa iyo, hindi mo di ay. O nabati na ni mo, hanggang nabati ko na karon ang pain. Dili dahil sa iyo mahimong leader. Yan agad ka gusto, mahimong leader. Dili ba dahil sa iyo mahimong leader? Eko Lord, even sa paghimo og schedule, you have to ask the Lord for His guidance. Kinsa ni, isa kong ibutang ani. You have to look at the spiritual stature of everyone before ka muhimong schedule. Then, the birth tayo na ang monthly general cleaning. Nagibutangan ako sa office, practical discipleship. Nagbutang din ko dito sa office yun nga, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of God. Ikaw man ay mahalaga. Magsilbi sa pagkaon, ikaw man ay manlimpyo. Ay, na-schedule na noon. Na-birth ang schedule, monthly schedule, general and regular
general cleaning. No? So, dili makita. If you want to be a servant, or if you want to be great, then serve. Serve. A servant is not above his master. Walay mas labaw pa ang Ginoong Hesus. Diri sa ato. Ako ba'y labaw ka Ginoong Hesus? Sa galing kita pagtawag ng mga disciple of Christ, followers of Christ. No? The other term of disciple is followers of Christ. That if you are a follower of Jesus Christ, you should, or you ought to serve. Dili ikaw ang silbihan, o dili ikaw ang magsilbi. Dili susama sa world point of view nga inyo lang kung ipadaog, o iplastaw lang ko ninyo sa posisyon, mag-aalagad ako kaninyo mga katawan. Pero kung naana sa posisyon, kamu ang ako mga alagad. Tuman kamu sa mandog na. Uy, di ba inana ang world point of view? Lain kayo, contrary kayo no, sa world point of view ang pulong sa Diyos. So this is the very purpose. Why do we need to shepherd the flock? This is the very purpose. To shepherd yan. The very purpose and the very reason of calling. So on, kung napati ninyo, sunod siya kasing-kasing itawag ka ni Lord as leaders, then you are expected to shepherd the flocks. Hello! You are expected to shepherd your own flock. Ngagi, butang ni Lord diha sa imong pagtumala. Hindi may temporarily, Rani. Dili ni siya permanent because the permanent shepherd is coming back sooner. Sooner than we think. Di ba? Hapit na. Hapit na, Lord. Muna siya may ito. Ang mga reason, why do we need to shepherd the flock? True na to, because you love the Lord. Love is the very proof that you show, that you need to show to the Lord, no, in order to shepherd the flock. Kaya kung tinuod yung nagkukma sa Diyos, maupuni-uni sila. Kaya ko sa una nga, ngano maling mga tao, ngano maling mga tao, sa una sa buhay, Pastor Sam, wala man sila nagpa-ramdam ha. Karoon wala sa Pastor Sam, nagpa-ramdam man sila balik ha. Agay, ningunayin ko nga, gatubo na ba ang church? Gagro na ba ang church? Kaya kaka-strengthen ang church, gatubo ang church. Ana, nakurang kay ko kay sila nga, naaday may Luther Church sa Villanueva. Kabalo niya. Naaday may Luther Church sa Clarin. Laka. Mura rin ang artista. Gikan naman tayo sa Pastor Sam. Mura artista sa Puting Tabil ang Giseles. Kaya istoryahon niya ay. O niya, think ko nga Lord, I should shepherd the flock. But sa unang panahon wala ko inanang a burden. It is only then that I learned, when the church grow, because I learned to love the members of the church. Sa unang panahon, may 108. 108? I don't care. Maghanap pa sa wala, no? Buhit pas-pas, struggling pa ang church. Ano di ay? But since the time when I learned to love you, or to love the flock, dili. Labi na karong panahon na, nga wala na sa Pastor Sam, dili. Mubarog ko, mutimbre ko. Matong kagahapon pag-meeting sa mga pastor, nagsulisit ko sa ilang mga iniya, usaw dali, dili kayo ha, murang kakakita ko in the spirit, dili kayo siya makita in the naked eye, but in the spirit I can sense. Kakasense na ko. Wait sa mali. Kamang ni. Hallelujah. So, declare ta. Ingon dahil lang sa pastor, pastora ka na lang, dili lang din kain ta. Pero murag i-appease niya nga kung ang akong emotion, no, siya dili lang kain ta, mga balaka. Dili lang kain ta, mahadlok pastora. Dahil ko deep inside in my heart, and ko pito. Manaaman si Lord. Manaaman si Lord. Ano mga balaka ko? Ha?
hallelujah. Karon pa hinuon. No, karon pa hinuon nga grabe loud and clear ng tingog ni Lord na I am going to be with you. I will take over. I will manage. I will have to dominate. Karon pa noon, sa unang panahon na wala pa. No? Wala pa yung abot nila. So, that's the three reasons why do we need to share love. If you are now a leader, remember, you have to share. Bantay yun, guard yun. Kay we are accountable. No? Accountable to the Lord. Kinahanglan nga ato silang kanunay sa lunhaw sibsibanan. Abot pa sa actually anang may so dili sila talon-taloon, pakanon sila sa pulong sa Dios nga bisan pa o para sa ila dili nila kaya usupaw pulong sa Ginoo kay medyo kahi. Pero kung ihatag ni Lord ang ipakaon sa imo, so aun gyud mo learn to digest the food, the nourishment of your soul, which is the Word of God. Then ay ganawang pakutana, Lord, saan man ako pag-shepherd sila? How to shepherd the flock, Lord? The first answer, mga igsoon, naagyapon makita nato diha. The first and foremost is we must feed them on the Word of God. Kanang pulong sa Diyos nag-iingon bitaw diha sa Hebrews chapter 4 verse 11. Unsa ingon diha? Chapter 4. Tanaw na to. Kanang pulong sa Ginoo nga the Word of God is like a two-edged sword piercing. Kanang pulong sa Diyos nga maglihok. Dili lang na ang pulong nga imo lang ibasa ug imong i-impart. Kundi ka ng pulong na ikaw mismo ipadayag ka ni Lord o ikaw mismo nagtarong. Ikaw mismo nakabati nga naglihok na ang pulong sa Diyos because ang pulong sa Diyos is like two-edged swords nga galihok sa imong kinasuluran o mo-penetrate ni sa imong soul and spirit nga mohatag yun o mulabgas o mohatag yun o abot kana sa kinabuhi. Verse 12. For the Word of God is living, buhi ka pulong. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kini nga klase ka pulong. Kamong bitaw usahay kung maigon kita kasakitan ka. Why? Because ang pulong maglihok lagi kay buhi man. Kung patay ang pulong ay imong i-share, di na maglihok, di na musab sa kinabuhi sa tao. Pero kung buhi ka na ng pulong nga gibuhian nimo, abot ka na dito sa purpose, kay buhi, maglihok, o mo-serve yun na sa purpose. Kung anong ipadala ka na ni Lord, kung ipaditbit ka na ni Lord, aron mag-abot dito nga ito nila. No? Yeah, sakit yun kay buhi man. It is like a two-edged sword, sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit. Buhi yun. Kaya mo divide good, no? Unya mo penetrate, no? And of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Grabe nga pulong ni. Grabe ang pulong nga para sa gisulti sa Psalm chapter 119 verse 05. Kana bang pulong nga it should serve as light. Nga before ka muhimong desisyon, kanang pulong miabot diha o mohatag kanimo, mugiya kanimo unsaon paghimong desisyon, unsaon paghimong aksyon.
Mao gani ang mga tao, mga maghimog desisyon, magkayamukat ang himuon nga mga desisyon tungod kay walay pulong sa Dios that serves as light and lamp. Importante kaayo ni nga pulong sa Ginoo nga mag-serve as light and lamp kay aron nga makahimog kita sa desisyon according to the perfect will of God. Kay aron nga kanang ang klase nga mga aksyon o desisyon ay kung leading na sa Ginoo, kung mo na plano sa Ginoo, mo garner ka o success. Una yung sa Joshua chapter 1 verse 8. Pero kung dili na pulong sa Ginoo, igsoon, dili gid na ko serve its purpose. Kung dili na puhi nga pulong sa Dios. So, we ought to feed the people. No, we ought to feed the people in God's Word. Ikinanglan kayo maigsoon. Kaya aron na sila, imagine, kung ikaw sa kakapiro, kung dili ka pakanon sa genuine nga pagkaon, mugro ka, mutubo ka, mayagdi ka, mutambok ka, dili. Munang, one of my favorite passages here in the Bible is Psalm 23. Na nag-ingon din ha, the Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Though we walk through the valley of the shadow of death. No? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Here's, muna siya pasabot na feeding them with the genuine Word of God. The living Word of God. No? Muna siya perfect na illustration. Kaning Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Favorito kayo usa sa mga passages. I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Rod and staff serves us. The Word of God serves us nourishment sa atong soul and spirit. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Grabe. Nalagbayan pag-inan ko ang 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So the living Word of God, Hebrews chapter 4 verse 12, Psalm 119 verse 5. We ought to feed the people. Feed the people with the Word of God. Pulong sa Diyos lang. Dili, unsay sulti sa presidente. Dili, unsay sulti sa mayor. Kung unsa na sulti, kay buhi ng pulong ang gikinahanglan. Kung dili buhi ng pulong ang imong inarish sa imong mga flock, ay, dili sila may healthy. Dili sila mamahimong mature. Gikinahanglan nga mo mature sila, gikinahanglan nga ma-healthy sila, aron pag-abot sa mga balatian, kaya ra, pag-abot sa mga pagsulay, kaya ra mo baro. Kay mga likod, kay inatiman sa shepherd, kay pinakaon sa pagkaon na walay sabol nga ipagpatubo. Kabalubata nga ang ipagpatubo ka ng mga doktrina nga ikaisakol. One of the pastor kagahapon, siya okay man, okay gid kayo ang ilang mga teaching, pero naanay sakol. Na kung dili mo babantayan, mapapagit ka. Ang tawag anak mga igsoon, living bread. Managing ni Jesus against the Pharisees and the Sadducees. Living bread ang ilang gipakaon sa mga tao.
But Jesus Christ feed us the unleavened bread. Kanang walay magpatubo, walay sagol, no? Genuine, pure, nga pulong sa Diyos. Umanggani nga, sa kanang mga ikaw, Christianism mga to, stay tadian na, Christianism mga to, dili na taan ang mga unsa ka ng mga kanong ni Pastor Dennis nga, nani magpastoray, nani ang ilang mga pagtulunan. Dili na lang the Lord wanted us to stick and stay in the very simple gospel, the simplicity of the gospel. Ngano ka gid ato mang gasalumon kuan nga dili man ato gid mapato bisan saon. Stick na lang ta sa simplicity of the gospel. Ngano man, usa man gid ang gikinahanglan sa tawo rugan gid. Kaluwasan naman. Oh. Simplify. Ngano mag-isip dagdagan kayo mga religionism. Dili na ayan na. Stay to the simplicity of the gospel. Okay, malibog na kanawa. Sa kalibog ka noon, kawalang na once ma-confuse ang mind, it becomes fertile. Walang magiging mo sa kaaway, kang iba. Half-truth, tanaw, katunga baka, katunga tinuod. Di ba, ang first step ng gihimo niya, confuse lang niya ang mind. Confusing kayo. Ingon na si iba nga, bitaw no, pagkawan, lagi ta naman tayo. Katunga baka, tinuod, nakilala. So, confusing. Pag confused ng mind na to, ay fertile na ang ground. Pugasan na tayo. Samo na nadayon, mga liven. Pugasan na ang mind. Fertile naman ang ground. Pugas. Wala ikaw ay, di ay, inyong pundok di dahil eksakto. Dili dahil ang amo. Pantayanan din kayo may exhaust. That's why we need the genuine and living Word of God. Kaya kung matanaw lang ka, visibly, sa manner of preaching, nga mo yun, mabog ka nga, Word of God, magyapon na. Word of God, well, is there something wrong? Word of God, malagyan ko. Pero kung naay sagol, doktrina, formulated by men, gisagol lang dahil, adi na siya genuine. So we need to be very careful. Especially when you are a leader, because you ought to shepherd the flock. Nag-i-trust ni Lord kaya sa imo pagtumana. Amen. So that's the first one, ginakita nato on how to shepherd the flock. That we need to feed the people on God's word and care for their needs. Muto ka ganina, unsa ba lang yun ang ikinahanglan di ay? Kaluwasan. Unsa rin ka tingmuha nila, langit, makapulog langit. I-simplify mo na. No? Di lang tamo, salong papatayo sa mga numilitics, mga kitikitics. Di ba sa Bible school namin mga himulitics, galisod ko kukuan. Pero iwala na siya mga ison. Dagan man ang eskwela, Bible school lagi nga wala na himong pastor. Because pastor is a calling. Calling na siya mga ison. Dili na nga, gusto ko, may mong pastor. Tuloy mo akong pastor. Reverend mo akong pastor. It should be a calling. Pagkasakta na rin mo, when the Lord leads you, or the head pastor leads you to become one, then we need to say, gitawag ka. So, kung gitawag ka, you have to shepherd the flock. Second one, nga makita nato on how to shepherd the flock. Be an overseer in building out the church. Overseer. Kana bitaw, lantaw nimo ang kapakanan sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. No? Nga kung mahimo, if you are a shepherd, you are on the journey, gaunaman ka. Upang naon sa imong mga butang niya ang makastambul. Kaya ka,
mag-follow man na sila. Kwaon na nimo kay gauna makakuha. Kaya kapakanan sa imong mga sheep kwaon kay madam ang sila ani mo kay ang mga sheep ba ya kay follow ra ba gid na. No. So along the way nga nang ay makakuan. For example, inana no kana bang para lugar karon nga murag ka-sense na ko nga murag nga ano dili pwede. We have to put a stop to it. Inana ko. Tingon ko sa ila. I have to put a stop to it kay kung dili makapenetrate kunya maka-stumble ni no kung we are on the journey kung dili na ko ni kuhaon mga pandol kay we are on the journey kuhaon tani unsa kay atong kuhaon tani anak ko sa mga pastor kagahapon hallelujah. So be an overseer no and in building up the church. Dayon, ang ikatulo, we have to be willing to obey. Nga naman, mo-obey ta because along the journey, wherever God leads us, we have to obey. Kaya na Ginoo nga buhatan we have to learn to obey the voice of God. No? Na ako nanumduman yung kanta, Shepherd of my soul, I give you full control wherever you may lead, I will follow. I made a choice to listen for your word, for your voice, wherever you may go, I will go. Oh, wala na ba na? Nalimot ako manugay naman ang kagatan eh. Basta kay, if you are to shepherd of love, you learn to obey the leading of the Lord. Kung saan na Lord, Lord, kung saan na i-allow niyo mo, Lord, dihalan niyo. Dili mo, tsada man kayo sa akong pagpaminsa, tsada man kayo sa akong feet na buhaton ko ni, tsada man kayo tanaw sa mata sa tao, kahimuon ko ni, pero kung dili po ni makahalipay ni mo, ayan na lang, Lord. Dihalan yun ko, stick lang ko diya. So, saan lang i-allow ni mo, Lord, na mahitabo, dihalan yun ko, Lord. I simply live for you. No? Dili na nato i-exaggerate o i-complicate ang mga bagay-bagay. Kay damor nga mag-struggle ta, damor kapuyan ta, o sa diyang ga-struggle ta, kapuyan ta, kanang damor ang temptation when nga, sige, undang na pangalagan, undang na bangat, kasumo ba kayo, sige ka reklamo, undang na! Ay napagiging mo leader. Ay napalider-leader niya. Ano ang kaskaway? Because the enemy keeps on observing, no? Kinsa may nang burn out din di tanang ta kinsa may gipangkapoy na din magsawre discouragement ang kaway. Oy. Na ma-forfeit ni mo ang promise of reward sa Ginoo. Kay naa may promise sa reward. Only to the overcomer. Will I grant the sin to sit beside me on the throne of my Father in heaven? Ang forfeit niya din. Careful kayo taana, my son. So, that's the number 3. Be willing. No? Be willing to obey. No? To obey. To shepherd the flock. Sugod yun. Sige ka lang. Walang ginala ko pero ginamulda ko ni Lord. In a loving way. No? Ginamulda ko ni Lord na. Sige na lang, Lord. Grabe nga struggle. First month, mag 6 months naman tayo, no? First month. Second month. Wala yung undang si Lord. Wala yung undang. For every morning. Grabe yung encounter ni. Grabe gini. Mura rin sundalo nito. Army. Grabe yun. Every morning. Wala yung undang si Lord. Kay sugot. Wala mo din lang may money, Lord. Sige na lang, Lord. Sugot. O, tingin mo na sa schedule. Buhata na. Ang buhato sa imuban, buhata na. Hindi ko kamon. Saan? Di ko katulog.
Lord, maluwi taon ka. Ano, mana kung ganahan, when you cry out to me, I am always to the rescue. Ano sabi ka na, Lord, nilagyan kaya, Lord. Tama, Lord. That's the time that the Lord will rescue. Provide the rescue. Buhi kayo ang presensya ni Lord. Kung ang tingog ni Lord, loud and clear. Especially when you are broken. Okay, broken na ikaw, wala na. Ano yun? Broken into pieces. That's the time that the Lord takes over. Sa inyong Christian life, wala to ni Lord. Kano sa tama, broken. Amen. So be willing to obey. Next, number 4 is serve eagerly. Para kihaponan siya, no? Serve eagerly. Kaya bitang uban sa kasi, kainin, nanguhag ka, nalagan ka, kainin yung kaya, kaaso-aso, kakalayo. Karang na nakaklase doon, namuhag ka kay, grabe kini, agugma, kaaso-aso. Grabe kini, wala na yung makakumpara ang klase ng agugma. Karang bitang first love nga, grabe. Why tulungay? Why yung dangay? Istorya, Lord. Istorya ta, Lord. Balang, pinuntagay ta, istorya, Lord. Pinala bitaw, nangalagan ka, nag-selfie ka. Nga eager, wala ka gipugos. Nga, gipugos ka sa pastor. Nga ikaw, dito ka. Ayan, iobay na lang ka nga. Hindi ka kabaliban, kaya isog ka sa pastor. Isog ka sa pastor. Adili, pwede. Pinanglan nga, no? Talagang kusang loob. Eagerly ka. Then next is, avoid domineering. No? Ligaya na ito kay Pedro na ko, no, lahi ang world point of view sa leadership sa kalibutan. Lahi sa Ginoo. Dili ta, gusto sa Ginoo nga, kung mamuha tawan sa ugma, o kung lihong po nato sila, pialan sila sa trabaho, dili sa paagi nga, kanang domineering, no, kanang tungod kay dominante ka. Do this. Do not do that. No, dili na na siguro. Pero nag-ingon din na, tanaw ko, nag-ingon din na, nor as being lords over those entrusted to you. Dili ko no ta mo dominar. Dimani na atay free will. Si Lord ganin, dili ganin na kuha ko ng free will na to. Whether to follow or not, whether to obey or not, dili ganin na, dili dominante si Lord. Dili yun hilangtan ni Lord ng imong freedom of choice. Kay wala gid kuha ana ni Lord ang part of your personality na free will. That you are free to follow or not to follow, to obey or not to obey, dili. So, dili ka dapat dominante because you are a leader. You know, pag dili sila mutuman, may unay ka nga, ay, kastiguhon ka yun sa kino. Ay, nananabili ka. Kanang usay na itong mga kinagabay mo. Like, power of the mouth. Kaluwi po. Kaluwi po. Kung sa kapastor na yun, kastiguhon ka yun sa kino. Do na ray, mahitabo, kanimo. Do, ayaw. Avoid domineering. Avoid domineering. No, nga dili. Hallelujah. Dahil sa una nga, maunti-unti yun mo, magwan. Agoy kayo na, napasa mo na sa among ipastor sa. Sakit kayo. Sakit kayo sa Tuhan. But, don't you know how to counteract that? No, kanang na mapasa sa imo. Ay, luhod, hilak. Nga Lord, tagay ko kasing-kasing. Napapasayo ko siya. Dali na. Forgive them. Kaya ibasin mo ba sa bako? Kalunay po siya. Siya nga namulong niya anak. Kalunay man yung tao, Lord. Ang tagay po kasing-kasing. Anyway, siya naman ang nagsulti anak. Dili man ikaw, Lord. Ang mga anak din. Pray lagi ng mag-counteract na. Tingala ka kay Naleni mo paglaw siya, isang unlovable siya, nga nakita ko, hi, hello, wala na kay kapin, kabubuton, ganun, na-release ka. Because you prayed. Wala pa ka nag-pray, hindi ka ma-release. Pero pray ka rin, Lord. Ang Lord, tabagin ko, Lord, nga,
mapasaylo ko siya, kaya marilis na ko siya. O, yan na ba? Tabang ko kung mahigong pa kaniya, bisan o, diligid siya katakos nga, diligid siya takos, kung umawag kay, suko kay, ulami kay Erokon, Lord, pero, Lord, tabang kung mahigong pa ka-learn kay, the greatest commandment, love your neighbor, wala ito, regardless of, wala daw, love. Ano na yun? Pero absolute. Love your neighbor as long as he loves you. Sorry. Wala ni. Wala ko ni mo, love sa ka. Pero kung di ko ni mo love, listen ka na ko love. Ano, girl? Really, ay. Hallelujah. So, avoid domineering. Pantayan na ito mga church leaders. Dili naman kay leader ta idominan na to sila. Butan na to sila sa ilang choices. Okay, ayun. Sinod galing mo ang choices na to. No? Ayun yun. As long as, be confident, nga gitutuan mo sila sa pulong sa Diyos, then it's up for them. No, it's up for them. Ay, napag-isip din ang mga way pagkagang manunglog. Hindi nakapagpatun sa Ginoo. Amen. Next is the last, but not the least. Be a good example to the flock. When we speak about love, tanaw na sila sa leader. Sige, kwaling love. Unya, di, magay kabalumay mo. Sige, kwaling faith. Unya, walay faith. Pagkaputog na ipagsulay, pagkaputog na kadindiin, kaluguptan ng tao. Udool, naman ang faith. So, when we speak about faithfulness, makita ko ng faithfulness. Kung tanaw na sila. Pero grabe nga struggle na pagkawalang pasusap kay time management. Grabe Lord. Tamang yung Lord kayo. Yung time yun. Stilan. Ay, sakto ka to. Kung kauna-una ka na, ako to nagsugod. 7:30 magsugod. Unya, 7:30 ka pa, ay nila ka sa inyong balay. 30 minutes ang biyahe. Pagkabot mo sa church, umana ang Sunday school. You see? Grabe, no? So, when we speak about faithfulness, in all aspect, time, talent, matinag-anon, faithful ka in your giving of your time, talent, and treasures. You should be a good example. Kaya yun na, si Pastor Carnick. Ano mo na siya? Follow the leader. Namupalo ka na sila. Kaya follow the leader. Follow ka na kung sa ilang nakita ang ehemplo. So be a good example. For them to follow. For the flock to follow. No? Be a good example. For the flock to follow. Kaya kung wala, mapapag. No? Tulad ko silang faithfulness. Faithful sa ka. Tudluan mo sila to learn to love the unlovable. Ikaw po. Tudlo kang forgiveness. O ikaw po. Nakapasay, lubog ka. Reza Pastor, wali-wali forgiveness nga. Asa kang katong mga members nga kanang nagpabuyag. Di mo gani mapasaylo. Alisod na kaya, no? So, kung tanaw ta sa kanang example na ipakita ni Ginoong Hesus kaha. How many of us, mga pastor, sa ipakita ni Ginoong Hesus, may example. Sige raw, pagkita raw ang hugasan ng tiil sa imong tapat, hugasin. Kung plagana, take to me. Wash the feet of your... Listen na! Hallelujah! Grabe ka magpakita sa humility. Humility. Sige raw, hugasin ang tiil. Speaks about humility. Listen! Listen na, pero dili lisod kaning awaton. Pero dili lisod awaton because everything has been provided. Everything, every power God has already, no? Enablement. Kaya na, kada na enablement that comes from the Lord. Kung wala yung enablement, kaya kalisod ka na, hindi na kaya. Pero kailangan na may power. Na enablement. May strength and power to overcome na naman.
Uy, salamat sa Ginoo kay gikuan na ni Lord Jesus. Gipakita na. Pag-provide na ni Lord ang necessary equipment for me to overcome all these things. Kaya kung wala ako niligyan, Pinoy, yun yung niling kaya. Amen! Di ba sa'yo rin kain sa katalan? No, mahalin na. Humility! Humility! Pag mga drugay sila, batay ka, puto ka gano'n. Kisa. Puto gano'n siya. Asa naman ang humility? Ano mga Kristuhano? Kaya kalainan nga po sa mga kinayas na kalibutan. Ay, niya mayon pa dahil na, ayaw ko binuangi. Kay, ayaw ko bigla. Kay, pikron ko rin mo, puto ka yun. Ala, na-pray mo na. Di ba, ikaw lang Ginoo, if any man be in Christ, is a new creature. All things has passed away. New things has come. Ay, kanana yung buto ka. Ay, daan din ang mga butangan. Dapat nawala na rin na. Dili na wala na nakaroon. Kaya new things has come. Yan na daan. Buto ka yun. Ay, daan na nga butang insuo. Dili na wala na na. Iwan ka lang mga marites, chika-chika. Uy, sipon. Taysa. Ay, tapos kita na. Dali, mag-ampag na unta. Hawiray ta ka mag-pray. Walang mga butang. Pero ka na uy, si Juan, bitaw si Juan. Uy, lugi, bitaw. Daan na mga butang. If any man be in Christ, is a new creature. All things, daang butang. Manglabay na. O mga butang ang mga bagong butang. So, ibig masuko ka. Kaluoy niya. Kung hindi siya mausap, laglagin siya. Lord, dabagin ka. Gipray nooni mo. O nga, ibasla ni nooni mo gugma. Kamakita ka mo, sister, kumusta? Gi-embrace pa niyo mo. Love your enemy ka ni. Love. Ang imo magugmaon kay katulay mong best friend. Kung ang imong enemy, dili mo nga i-love. Palalaigid ka, ikang Ginoong Isus nga example, no? Kaya ginpakita. Love your enemy. Paano nga ba kung mga buta? Amen? So, in order to shepherd the flock, we need to be a good example to the flock. No? Para nga, musunod sila. Mauning kapakita sa akong magbalantay. Kaya nga akong magbalantay, nag-follow na po sa tinuod na shepherd nga mao si Ginoong Isus. Naa siya pattern nga gisubay. So therefore, kaya nagsubay siya, ingon si Pablo, imitate me as I imitate Christ. Grabe ka confidence, grabe ang confident ni Paul. Kita mo kaingon ka tayo na, isarag Paul. Nga makaingon na mga ibsod kay, di mo kaingon na lang, imitate me as I imitate Christ. Kay many times I failed. Pero si Pablo, no, grabe. Imitate me as I imitate Christ. Nakita mo ginagawa ang kinabuhi ni Pablo. Grabe yun. No? Makabless kayo ang kinabuhi ni Pablo. Hinaot kayo na nataway soon. So we should follow the example of Jesus Christ so that we can also show in the flock a good example that we follow from the true shepherd na mao si Jesus Christ. Amen. Dapat ganun tayo na maglukaran mga igsoon, kaya yun po ang tanan no, na mga panindo, magabuta. Lord, thank you, good kayo, Ginoo, sa matag karoon ng dunya, ng mga pamaagin mo sa pagmulda ka naman, Lord. You know our limitations, Lord. Nadalilong di ang mo, Ginoo. But we also know, Lord, that we are on the process of perfection. That you are now in the process of preparing us for the coming of the Lord Jesus Christ. Salamat kayo, Ginoo, sa inyong mga ways and means of nurturing us, molding us, building us, para lamang kami mapreparar din, Lord, sa pagbalik kay Ginoong Isus. Kaya excited kami, kaayo Ginoo, sa pagbalik kay Ginoong Isus. Aron mahigpit ang among kaluwasan nga dadawatan na mo, mahal. Kaya mo namin pag-akwa mo, huwag ipapuyo na nag-higpit nila. Lord, preparing us. The process of preparing us, Lord, is on the way, Lord.
preparing us for that prepared place for us. Thank you kayo, God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan naman. Ulay lain, Ginoo, hatagan sa dugong kimaya, ikaw ra, Lord. Nawata kini, O God, pinaagis sa gamhanan, ng ngalan ni Ginoo Kristo, na among Ginoo manluluwas. Amen. Pagpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Ata karon sa talawat, no? So, balik sa takadyot na lang. Hallelujah, Jesus. First Sunday karon ini nga month of July. Utong mo diyan na, imo na to ang balaang palihapon. Nahibalo na ta sa duwa ka significance nga nahipo na to kining balaang palihapon. Usa ka rason why do we exercise the breaking of bread once a month is it is because of remembering, for the sake of remembering, the sacrifices of Jesus Christ on the cross. Sa kamatayon, pinagisay kamatayon, napasahin na sa itong masala. Pinagisay kamatayon, nahatangad ang paglaong. Pinagisay kamatayon, mahatangad ang opportunity ng kapoyang langit. So it is remembering. Dayon, the second one is, it is proclamation. No, remembrance or remembering. The second is proclamation. Every time may mutahan we proclaim. No? Kaya i-proclamar nato o kaya i-declare nato publicly, solemnly, officially, and formally our faith in the Lord Jesus Christ. Hindi na ito katago-tago nga ako, Kristohanon ko, ako follower of Jesus Christ ko, o siya itundan nga i-practice na ito ang breaking of bread. No? So, nang duha ka puta na ang ngayon ang naon nga we become and participate in the breaking of bread, we have to remember everything that Christ has done in the cross. And second is we have to declare publicly, no? In front of the public, kay publicly man, it is a declaration of our faith actually. So every time mo partake ka, ang gatanaw lang to, pakayon yun na truly he has that faith in the Lord. Truly he has followed the example of the Lord. No? He is a follower of Jesus Christ. Marang doon nga putang nga rason why we participate the breaking of bread. So, karon, kaya na po ang tanan na manindugtan. Hallelujah, mag-amputa. Gamhanan Diyos, kanimo ang tanang kasing-kasing nagtuaw. Matag sa kanang Lord, nagtuaw kini. Ug diha kanimo kabalog walay mapalo. Ilo imam kasing-kasing Lord, ug muna Lord kami mamay mo worthy, mamay mo angayan nga partake karon sa balaang palihapon. Ug labos tanan nga magtubo ang among gugma diha kanimo. Samtang kami magapadayon sa pag-partake ni breaking of bread na labaw pa rin maigugma kanimo o labaw pa rin submit niha kanimo maubos mo ako na ginahanglan din kanimo salamat kaayo sa opportunity na mahaduraw na mo ang iyong sakripisyo sa pagkayo ni Jesus. Salamat kaayo. Sa Matthew chapter 26 verse 17 o 30, sa unang adlaw sa Panginoon sa pan na walay patubo ang matinunan ingon kang Isus ang tanang kaniya asa man nimo ipahikay kanamo Lord ang panihapon sa pangilin sa papasay. So the center of the message is forgiveness. Samtang nangaon sila ikuha si Jesus sa pan o nagpasalamat. Tanan mo ingon nga amen. Karon gidapit dasig mata ko sa na nagtinguha na
nga naghinusol sa inyong mga salaw katong nahigugma o nakigamitay sa mga silingan o sa mga neighbors kay suunan no buti mo nga kung kinabuhi sa bakong kinabuhi pinagi kang Kristo Jesus na ato Ginoo maghimusa ka nato di as pagpakigambit ining mga elemento nga nagsaysay kanato mahitungod sa pag-ato sa atong manluwasog sa iyong kamatayon dito sa krus. Amahan na mong Ginoo, tungod sa imo na pong kaluoy, katag Ginoo ang imong bugtong anak ko si Jesus. Aron maganto sa mga tayo dito sa krus, alang sa among kaliwasan. Iluhol kami mapausahan karon, alang sa paghahandog niya atong tanan. Nangamuyo kami na imo ang imong balaon, kini mga dasal sinapay, bito nga ining pagpakiamit na manini ang tao. Ang among mga espirituhan kinabuhi, pinagi ka po susus na among Ginoo. Tanan mo ikaw. Amen.
atong hiusahan pag isa ang sintulos lawas ni Kristo. Kaya dapat po gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itulog kaninyo nga Ginoong Isus, Ginoong Isus Kristo, sa gabi na siya gipulian, kuha sa pan, nga nagpasalamat siya sa Diyos, o ipikas-pikas niyang panulingan. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Muhatag kini aron sa paghandong kanako. Tanan pa. Take it. Ayusahan nato pag-isa ang simbolo sa dugo ni Ginoong Jesus. Human sa panihapon, gikuha niya ang upaw mingon. Mao kini ang upang sa bagong kasabutan ng itimanan sa atong dugo. Matag Ginoong ninyo niini buhata sa paghandong kanako. Imna kini inyong tanan. Magampot Salamat kayo, Lord, nga ni bulan sa July, naghatag ka kanamong opportunity and privilege na mahanduraw namong Lord. Ang sakripisyo ni Ginoong Jesus na kamatay dito sa krus, so madeklara namo ang among full faith in Him, Lord. That we believe in Him, Lord, that He died and buried and risen again on the third day. Thank you kaayo, ini Lord, sa among pagpartay ini balang panihapon, O God, usa ka na po ka privilege, Lord, na imong gihatag alang kanamong Ginoo. Salamat sa padayon nimo paglingkod sa among Ginoo, pagtuong, pagsalig, pagigugma kanimo, Amay. Salamat kaayo ining tanan sa dugang upang mga opportunities and blessings while we continue to wait the Lord Jesus Christ on His second coming, Ginoo, nga maangko nato, Lord, ang opportunities and blessings to continue to serve you and to continue to do the works that you have entrusted unto us. This is a great privilege and opportunity, Lord. Kanilit na ng tao sa kalibutan na hatagan ni Ani, Ginoo, ang opportunity. Upang kami na hatagan ni ang opportunity, Lord. Salamat tayo, Lord, ang akong mga pagkasalamat pagkaya pinaagi sa kamhanan ng ngalan ni Kristo nga akong Ginoo maluluwas.